Aminado akong sobrang higpit ko sa anak ko, lalo na sa pangalawa kong anak na babae. May oras siyang sinusunod kapag uwian na from school. Kung may mga practice man sila, nakaabang na yung magsusundo sa kanya. At di pwedeng sa ibang bahay, dapat sa school lang. Tama lang naman siguro maging mahigpit sa panahon ngayon, sa dami ng nababalita na nawawala. Natatakot din ako na hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa atin o sa paligid natin, kaya inuunahan ko na. May service naman ang anak ko. Pinsan ko ang naghahatid sundo kasabay ng anak niya na kaedad din ng anak ko. Hindi nga lang sila magkaklase dahil nanawa na sila mula elementary. Kaya nung nag-high school, nagkanya sila ng enroll. Nag-13 ang anak ko, may kinikilos siyang napapansin ko. Bilang magulang, sabi nga ng mama ko, papunta pa lang ako sila pabalik na. Ako naman ngayon ang nasa sitwasyon na yon, na ako yung pabalik at anak ko naman yung papunta pa lang. Noon di pa uso ang cellphone, pero uso ang love letter. Kaya napaaga din akong nakapag-asawa kasi di ako nakikinig noon sa nanay ko. Matigas ang ulo at palasagot sa nanay ko. Sa love letter ko dinadaan lahat. Layas din akong bata noon. Maaga akong nagkaanak. Ang panganay ko kalahati ng edad ko. 34 na ako ngayon. Kaya naghihigpit ako sa anak kong babae kasi ayokong mangyari sa kanya yung mga nagawa ko noon. Lalo na yung makapag-asawa ng maaga. Eto na nga siguro yung balik ng ginawa ko sa nanay ko. Pakiramdam kong hindi pala tama na sumuway sa magulang. Kasi pag naging magulang ka na din, ikaw naman yung pwedeng makaranas nun. Bata pa ang anak ko, hawak ko ang Messenger at Facebook account niya. Alam ko ang password niya sa cellphone niya. Nung nag-30 na siya, natuto na siyang magpapalit-palit. Lalo na kapag nakikita niyang nabubuksan ko. Tinatanong ko siya kung bakit niya pinapalitan. Ang sagot niya sa akin, wag ko na daw pakialaman kasi may isip naman siya. Nasaktan ako. Wala ba akong karapatan sa edad ng anak ko na pakialaman yung Facebook niya? Kasi doon nag-uumpisa yung pwedeng may gawin siyang di maganda. Lalo na marami ngayon nag-uumpisa sa chat. Tapos makikipagkita kung saan. May tiwala naman ako sa anak ko. Hindi lang ako panatag na hindi ko alam kung sino-sino na ba ang kinakausap niya. Bilang ako din yung ina niya, may mga ugali din siya na nakikita ko na ugali ko noon. Kaya doon ako kinakabahan. Ayokong sa huli pagsisihan niya kung ano yung naranasan kong pagsisisi ngayon. Ang hirap makipagtalo sa kaugali mo lalo na kung anak mo. Pakiramdam ko pinaparanas sa akin ng nanay ko yung nagawa ko sa kanya noon. Matagal na din na mahinga si nanay. May kapatid ako pero di ko close. Kaya wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Paano ko mamomonitor yung mga kausap ng anak ko na hindi darating sa punto na matulad sa akin na maagang nag-asawa?